pamagat ngayong hapon, pantakip si VP Inday. Pantakip si VP Inday. Pamatay sunog si VP Inday. No? Yan ang ginagawa nila at tatalakayin po natin bakit naman natin sinabi na pantakip si VP Inday. No? Itong economic crisis na nagaganap at ang ginagawa nga hong pantakip ay si VP Inday. Bakit? Wala ho silang maipakitang performance. Wala po maipakitang achievement or accomplishment ang Marcos Jr. administration. At because the best politics is the politics of performance. Ngayon, sa lahat tulad po ng kanyang administrasyon at tila doon patungo ang ating ekonomiya, ayaw ho natin yun. Lahat tayo tatamaan, lahat tayo mahihirapan, pero tila papunta sa pagiging bangkarote ang ating ekonomiya. Paliliwanag ko yan mamaya. Tila doon ang papunta ang ating ekonomiya, kanya kinakailangan nila ng pantakip. And there is no bigger story than anything na kahit kasinungalingan, alam ho nila yan. Anything that talks about Vice President Inday Sara Duterte, pinakikinggan, pinanunood, binabasa, sinusubaybayan ng higit na maraming sa ating mga Pilipino. Kanya ginagawa nilang pantakip si Vice President Inday Sara Duterte. Saan ho? Ito po ay kakapadala lamang sa akin para lang din ho makita ninyo. Ito po yung ating governor ng Central Bank. Ayon po sa gobernador ng Central Bank, ang projection po nila sa fourth quarter, ito po, yung October, November, December, itong huling quarter, ilang araw na lang po matatapos na itong ating fourth quarter. Ang projection po, imbis na umangat from the 4% GDP growth ng third quarter, bagsak na po yun eh. Ang projection po ng Bangko Sentral, bababa pa ito sa 3.8% ang ating GDP. Napakasama na po nito pag tiningnan mo ang estado ng ating ekonomiya. Ngayon, paano mo ngayon ipagtatakpan ang pagiging incompetent ng Marcos Jr. administration? Mahirap po pagtakpan na ito eh. Mismong gobernador ng Bangko Sentral ang nagsasabi na higit pang bababa at higit pang babagsak ang ating gross ay ang ating GDP, yung ating pong economic performance. Yung GDP is a measurement or a measure of our economic performance. Higit pa po itong bababa ngayong fourth quarter. Imagine ninyo, despite the pronouncement of this current administration, hindi ba meron silang inanunsyo bago po umexit o pina-exit yung dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Pag-uusapan din natin yan. Yung naka-corner o kumana ng sweetheart deal diyan kay Trigib Olaybar, yung Yusek po ng DepEd. Hindi natin nakakalimutan, hindi po natin titigilan yan. At itong si Yusek Adrian Bersamin. Di ba? Naka-corner sila ng sweetheart deal eh. 2.8 billion pesos ang kanilang tinira dito sa sweetheart deal. Di ba bago umexit si Pangandaman, nag-anunsyo siya na ipinalalabas na for the fourth quarter yung 1 trillion pesos para daw po sumigla ang ating ekonomiya. Inanunsyo niya yan, I think, last week of November going into the month of December. Kahit po anong henyo mo sa matematika o sa ekonomiya, hindi kayang ubusin yung 1 trillion sa loob ng buong buwan ng Disyembre. Kung ang layunin ay to shore up itong pabagsak na naman na GDP
pagdating po ng fourth quarter. No less than the governor of the central bank. Ngayon, ano koneksyon ng projection ng BSP governor na si Ginoong Eli Remolona Jr. na babagsak pa ho higit ang GDP natin sa fourth quarter? Ang koneksyon po niyan, kinakailangan nilang unahan. Kinakailangan nilang pagtakpan. Kinakailangan nila ng higit na malaking istorya. Sino yan o ano yan? Banatan mo si VP Inday Sara. Yan ang kanilang paulit-ulit na naratibo. Kanya po, ngayon ho ay meron din ako nga attendang office party, pero minarapat ko po na mag-live ngayong hapon. Kaya medyo maaga ho tayo nagsimula upang ituwid. Kasi mapapansin, eto ho, basang-basa ko na eh. And hindi lamang ako yung mararaming higit na magagaling na nasa social media at traditional media. Pansinin ho ninyo, simula nung sumabog, itong drama ng Marcos Jr. administration na mahiya naman kayo at hindi nila makontrol ang naratibo, tuwing weekend, maglalabas po sila ng pamatay sunog. Tuwing weekend yan. Bakit tuwing weekend? They will try to reshape, they will try to control, they will try to deflect the true and real narrative. Ang totoong naratibo po ay yung massive corruption, looting of public funds, at yung drug addiction issue. Hindi na po nila maipagpag kumapit na eh. Ngayon na naman, lalabas itong BSP projection of a lower economic performance for the fourth quarter from a measly 4% nitong third quarter. Ang projection po mismo ng BSP governor, 3.8% ngayong fourth quarter. Kung titingnan po nyo yung trajectory ng ating economic performance, nakaganon na ho eh. Pasadsad na ho. Ang hirap na pong iganito niyan. At most, baka pwede dahan-dahan. Nakaganon na po tayo eh. Bakit? Wala nga pong kumpiyansa yung mga banyaga o foreign at local investors and businessmen to do business in our country. Why? Again, borrowing the words of the President of South Korea when he withdrew yung kanila pong naaprubahan ng 28.8 billion pesos loan sa Pilipinas due to massive corruption and looting of public funds. Tapos kinumpirma pa yung matagal na nating pinag-uusapan, matagal ng bulong-bulungan, although very late yung paglabas ng kanyang pahayag, pero kinumpirma pa mismo ng ng Pangulo ni Bongbong Marcos yung drug addiction issue. So paano ka ngayon magtatransact sa isang pamunuan, sa isang administrasyon who is hounded by massive corruption, looting of public funds, and drug addiction issue? Kaya po umaalis linalabas yung pera. Ngayon, kinakailangan pagtakpan, hindi lamang itong pahayag ng BSP. Meron pa hong isang kinakailangan pagtakpan. Yung 15 ng Disyembre. 15 ng Disyembre. Ano po yung kahalagahan o relevance ng 15 ng Disyembre? Dapat malihis. Ang korupsyon, ang gawing ingay ang demanda kay VP, kahit ilihis nila ang issue ng flood control and corruption at gawing ingay ang demanda kay VP Inday, hindi na naniniwala ang tao dahil masyado ng halata. Agree. They did not file cases against billions na ninakaw, kaya millions ang pilit na hinahanap. Kaya nga po yung pare, Katoliko ho ako stakeholder ako sa Catholic community, sa Catholic Church. Yung pare na nakasuot pare pa kanina, yung Father Flaviano Villanueva ng SVD. Anong nangyari sa iyo, Padre?
Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit. Sa gawa-gawa kaso at issue laban kay BP Inday, naggagalit-galitan ka. Tama yung sinabi ng iyong patron. Mahiya ka naman, ikaw ang dapat tamaan nun. Wala ka na sa ayos. And I have the right to speak dahil ako po ay bahagi ng komunidad ng Katoliko. At nagsuot pari ka pa, so may karapatan akong pumuna din sa'yo. Dahil ipokrito yung iyong pag-aakto kanina, na galit ka sa korupsyon, sinabi na ng COA na wala nga. Yung notice of disallowance is not equivalent to malversation. Yung notice of disallowance, ibig sabihin lamang kulang ka pa sa documentation. Ano ho ang ginawa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Di kinumpleto yung mga kulang na dokumento. Sa tanging OVP lamang ho ba ang nakakatanggap ng notice of disallowance? Hindi. Normal po iyan sa lahat ng tanggapan hanggang barangay level. Yung notice of disallowance, 5-5 po iyan pag ikay na sa gobyerno. Normal po iyan. Ang abnormal, pag hindi mo kayang tupdin yung kaukulang documentation na hinihingi ng Commission on Audit. Yun ang problema ngayon ng mga sangkot that goes all the way to the top dito sa Flood Control Fund anomaly, sa flood control ghost projects at yung substandard na flood control or flood mitigation projects. Si Emmanuel Fillartos, attorney, hindi na kaya ng Filipino ang 3 taon pa ni Bonget. Kaya nga po ang ating panawagan, mag-resign ka na. Maawa ka sa Pilipino, take the high road, magsakripisyo ka, kesa naman yung mga matagal nang nagsasakripisyong Pilipino na umasa sana sa iyong matinong liderato ang araw-araw mong binibigo hanggat ikaw ang nariyaan sa Office of the President. At kinakailangan na siyang magbitiw, mag-resign. Wala pong sedition dito. Ulitin ko, wala pong sedition dito. Nakaukit po iyon sa ating Article 7 ng Saligang Batas.